Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa pahag ng Panginoon, bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos Adonai. Pansamantala po nating itigil ang paglapit sa imahe ni Santo Padre Pio para po sa pagdiriwang ng banal na misa. Tatandaan po natin, mas mahalaga po itong misa kaysa paglapit natin sa mga banal. Meron naman pong oras sa pagitan ng mga misa, doon po natin gawin. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating ihanda ang ating mga sarili. Gayamang tayo'y sama-samang dumudulog sa hapag na ito ng Panginoon. Gawin natin ito sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat kampanan at para riti magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantag sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Espiritong gumagabay ang salita ng may kapal. Espiritong gumagabay ang salita ng may kapal.
Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kaniyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral parati. Pati mga hatol niya ay matuwid at kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoon ko at kanlungan. O ikaw nakublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Kristo ay sinugo, upang sa dukay magturo, magmalaya sa bilangan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At samainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Nang mahalal noong March 2013, ang ating kasalukuyang Papa, si Pope Francis, tinanong siya ng isang pari na isa ring Jesuita, katulad niya. At ang tanong ay, ano ang gusto mong maalala sa iyo ngayon na ikaw ay isang Santo Papa?
Ganito ang kanyang sagot. I want to be remembered as a sinner. Gusto ko maalala ako bilang isang makasalanan. Marahil nakakapaisip, nakakapagtaka. Bakit sa dinami-dami ng pwedeng maalala sa kanya, nang mahal siya bilang Santo Papa, ang una niyang sinabing gusto niyang siya'y maalala ay ang pagiging makasalanan. Siguro kung tayo ang tatanungin, ano gusto mong maalala sa iyo? Ang sasabihin natin, yung pinakamaganda nating katangian, yung pinakamaganda nating ginawa. Nagpagawa ako ng daan-daang bahay sa mga walang bahay. Nagtayo ako ng malaking kumpanya, marami ako nabigyan ng trabaho. Nakapagpatayo ako ng eskwelahan. Marami akong scholars. Malamang, yan ang sasabihin natin at gusto nating maalala sa atin. We want to know the world. We want the world to know what is the best in us. Para kay Pope Francis, the best in him is that he is a sinner. Bakit kaya ganun? Bakit gusto niyang maalala na siya'y makasalanan? Alam niyo po, it is in the awareness of being a sinner that we also have the awareness that we need Jesus. Hindi natin makikita ang ating pangangailangan kay Jesus unless we are sinners. Anong sabi ng Panginoon? Very clear. Ako'y naparito hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Kaya tayo naririto sumisimba precisely because we are sinners. Kaya ako nagmimisa dahil ako'y makasalanan din. Huwag natin sasabing ako'y sisimba lamang pag wala akong kasalanan. Kung walang kasalanan ang tao, hindi natin ito kailangan. Ang ating pagiging makasalanan ang dahilan, kaya natin ginagawa ang lahat ng ito. Di ba sa simula ng misa? Anong ating ginagawa? Anong ating ipinapahayag? Lord, ito na ang nagawa ko. Lord, ang ganda ng gising ko. Bago pa man tayo mag-offer sa Diyos, anong ating ginagawa? Kinikilala natin na tayo makasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Yung ating pag-amin sa ating pagiging makasalanan, that's the way every Mass starts. Walang misa na hindi nagsisimula sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Sapagkat doon lahat tayo nagsisimula. What is common in us? Ang common denominator natin, mga kapatid, we are all sinners. And since we recognize our sinfulness, we cannot but acknowledge our need for a Savior na walang iba kundi si Jesus. Sa biglang tingin parang hindi ata maganda ang buhay magsisimula sa recognition ako'y makasalanan. Di ba mas maganda magsimula ang buhay sa pagkilala ko na ako'y mabuting tao? Na kaya kong gawin ang lahat ng kabutihan. Kung ganun tayo magsisimula, we don't need a Savior. And therefore, we are not Christians. Kaya tayo naging Kristiyano sapagkat kailangan natin si Kristo. At kinailangan natin siya dahil ako, kayo, tayong lahat, katulad ni Pope Francis, makasalanan.
Pero hindi nagtatapos doon. Ang kwento na tayo lang ay makasalanan. Doon ba tatapos? Hindi. Sa kabila ng pagiging makasalanan, minahal tayo ng Diyos. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Iniligtas tayo, niyakap tayo. Anong sabi ng mga Pariseo? Bakit ang inyong guro nakikisalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Anong tingin nila sa sarili? Kayo makasalanan, kami mga banal. Kung ang inyong guro mabuti, propeta, hindi siya dapat nakikisalo sa mga makasalanan. Kumisan ganyan tayo. Hindi kayo pwede dito, makasalanan kayo. Madumi kayo. May sakit kayo, hindi kayo pwede dito. Makakahawa kayo. Ang Diyos pumarito para sa lahat ng katulad natin. May karamdaman, may sakit, mahina, nagkakamali, nagkakasala. Ayaw nating maakusahan ng pagiging judgmental. Pero malamang ako, at baka kayo rin, maraming sandali nagiging judgmental. Hindi natin matanggap na yung isang tao, asawa, kapatid, magulang, nagkasala. Kaya yung asawa itinatakwil, yung magulang itinakwil ng anak nang malamang nagkamali, nagkasala. Yung anak itinakwil ng magulang dahil nagkasala. Ay kung lahat na nagkakasala itinatakwil, ay lahat tayo na itakwil na dito. Ang kaisipan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay kakaiba sa kaisipan at kalooban ng tao. Sa tao, mabuti, mabuti, masama, masama. Hindi pwede magsama. Ay, ang totoo, magkasama yan sa buhay natin. Sino itong perfect, flawless? Magkasama sa buhay natin ang mabuti at masama. Tayo nagkakasala, yes. Gumagawa tayo ng mabuti, yes. Pero sa kabila nito, naghahalo man ito sa atin, and that's our daily struggle. Sabi nga ng awitin, gusto kong bumait pero di ko magawa. Sa kabila nitong struggle natin ito, mahal tayo ng Diyos. And the way to overcome evil is for us to go to God. To go to Jesus. At ang Diyos ang maghihilom ng sugat, ang Diyos ang magpapatawad sa ating lahat. Kaya nakakalungkot minsan, makakarinig kami, Father, hindi ko matanggap yung asawa ko. Nagkasala sa akin. Sabi ko, ba't ka nagkukumpisal? So naniniwala ka, pinatatawad ka ng Diyos sa kumpisal? Opo. Ba't di mo mapatawad? Yung asawa mo na nagkamaling, bumabalik sa iyo. Katulad mo, nagbabalik ka din. Anong pinagkaiba? Ng isang taong nagkukumpisal na hingi ng tawad kaysa isang kapatid, asawa, anak, na humihingi ng tawad sa magulang, sa asawa, sa kapatid, sa anak. Madali ho itong sabihin, madaling isermon, pero sa totoo lang, sa totoong buhay, ang hirap. Kaya nga upang tayo maging daluyan ng pagpapatawad ng Diyos, dapat tayo rin, lagi nating nilalasap kung papaanong ako'y makasalanan at laging pinapatawad ng Diyos. And the mercy of God that has been given to me, yun ang magiging puhunan ko, kapital, para magawa ko magpatawad sa aking kapwa. Isa ito sa pinakamahirap gawin. Magpatawad. Kaya ang pinakadakilang ginawa ng Diyos sa tao,
Hindi yung ipagkaloob ang ating mga pangangailangan lamang, kundi yung tayo pinatawad sa ating kasalanan at minahal tayo sa kabila ng tayo'y mga makasalanan. Yan ang ipinarito ng Panginoon. I have come for the sinners, not for the righteous. At ang maganda nito, yayamang kinikilala nating tayo makasalanan, hingi tayo ng tawad, tayo rin ang makararanas ng pagmamahal ng Diyos at tayo rin ang kanyang pagpapanibaguhin. Transformation comes with the recognition that I need the mercy of God. Ako'y makasalanan, lumapit ako sa Diyos, pinatawad ako ng Diyos, that is transformation. At doon tayo pwede maging instrumento rin ng transformation ng mundo. Pero hanggat hindi tayo nagsisimula sa step 1 na yan, sa base 1, first base, acknowledgement that I am a sinner and therefore I need Jesus in my life, hindi tayo makaka-move on. Sa second base, sa third base, hindi tayo makaka-home run. If you want a home run, ibig sabihin, home run, makabalik sa home, sa ating tunay na tahanan, sa piling ng Ama. Kailangan natin itong pagpapatawad ng Diyos. Kaya sinong pinapatawad? Yung nahingi ng tawad. Sinong nahingi ng tawad? Yung kinikilala na siya'y nagkamali. Parang sa mga may sakit, sinong gumagaling? Sinong madalas na gumagaling? Yung inaamin na sila'y may sakit. Anong gagawin? Magpapagamot, iinom ng gamot, lalapit, magdadasal, magpapadasal, magpapapray over. Posibleng gumaling. Sinong hindi gumagaling? Yung ayaw kilalanin na sila'y may sakit. Naalala ko yung kwento. Minsan may kumpare, magkumpare. Sabi, pare, balita ko, nagpa-check up ka. Oo. Anong sabi ng iyong doktor? Ay ako day humanap ng isang espesyalista sa puso. Sapagkat ako'y may sakit sa puso, may enlargement of the heart. O, anong ginawa mo? Nagpunta ka, naghanap ka ng bagong cardiologist? Hindi. Anong ginawa mo? Hindi na ako nagpa-check up. Hindi na nagpa-check up. We can do that maging sa ating pagiging makasalanan. Ayaw natin kilalanin na tayo nagkakamali, na tayo'y nagkakasala. But the beauty of this, ito po ang maganda. The beautiful thing about recognizing that we are sinners and receiving forgiveness, ito ang saya. Ito ang ganda. Ang tawag natin dyan ay reconciliation. Pakikipag, kasundo. At yun ang ginawa ni Jesus bilang ating Panginoon, bilang ating tagapagligtas. Pinagkasundo ang Diyos at ang tao. At ano yung pakikipagkasundo? Yun ang langit. Yun ang heaven. Pag magkasundo, kaya nga sabi ng awitin, lupa may, langit na rin. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan, pakundangan, dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin na iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhin ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niya ang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak. Na siyang nagulat sa mula sa bilayay ng kalakal, namiramay sa lahat. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagkati-hati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa Ama sa panalang itinuro sa atin ng Anak. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulog sa tukso Iyadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang Yarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Ipagkaloob mo sa pagkaloob amin mo sa amin ang ang kapayapaan. kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang.
Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi ko pa nanaling ang puso'y di ihilig sa yaman, hindi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at mga may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Hindi ko pa nailig ang puso'y di ihilig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa darating pong January 23, isasagawa sa pambansang dambana ang isa sa mga misa ng 129 CBCP Plenary Assembly na nadadaluhan ng lahat ng obispo ng Pilipinas. Sa araw na ito, ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga misa ay matutunghayan ninyo sa ating screen. Mangyari magabayan po tayo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang sigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin umasa at huwag mangamba ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit, ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at pagalingin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat nating mga karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayong lahat
Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyo ang pagpapala. Ipagkaloob mong ang lakas sa aming mga kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob. Kaming mga lingkod mong may sakit. Paggalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan. At kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin po ngayong babasbasan ang inyong mga religious articles. Pakilabas lamang po at pakihawakan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong matularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ninyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman iyong anak sa Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagbala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.